Okay? So, paano yung magiging sistema ng process flow? Ito kasi, this is different. It's not a routing booking style. It's a pre-booking style. The DS now sends the price every day to the distributors. The ADP now, 8 billion. Pero for the frozen fish, ito yung mga ganda ng fresh, ito yung malaro. Bukas, ganito, ganyan. Pero ang frozen, sabi ni Sir Paolo, sabi ni Sir Carlo, kung dumating yung container, pwede natin i-hold yun. The max is 1 kilo, 1 week. Max na yun. Depende sa pagdating kasi yan ng container. Okay? Pero hindi yan everyday. So, yan, isa-send yung price. Bato kay ADP, bato kay DSP. Morning pa lang ito nangyayari ha. Ibig sabihin 8 a.m. in the morning, binabato na ito. Then DSP will now send to the fish sellers. Ang nangyayari pa siguro in 1 hour, 1 na kagad. Kung 8 o'clock mo sinend yung price list, dapat na nakuha niya. Kasi mag-pre-order na yun. Hoy, ang galunggong 1,000. Sige, pahingin ng 3 boxes niya. Then magpapalalin back to the ADP. The ADP now sends to the... Yeah, okay. Ito, para madali. Ang hirap kasi nung paisa-isa, di ba? Bago mag-create tayo ng Viber group din yung lahat. Kasi anyway, ang pick-up price nyo, iisa lang naman. Anywhere in the Philippines. Iisa lang naman ang pick-up price natin. So, that Viber group now, or Messenger, one naman yung nagamit natin, will now post, this is the price of galunggong today. Back. Then, bato. Then, babalik siya. Babalik na yung order para i-prepare na ni Frappel. So, morning, ginawa, yung truck nyo, pagbiyahe pa lang, pabalik pa lang, na-prepare na yung order para pagdating doon sa Frappel, karga yung stock, then, biyahe pabalik na. Okay. Pick up, yun yung proposal, yun yung proposed na model. Kasi it's a Cañalero model. Then later on, we will show you ano yung profit story niya, bakit siya viable. Okay? So, pick up time. Sample lang tayo ng pick up time. So, ito yung para makita na book today, pick up today, deliver today. Ganun yung style ng mga biyero. Para walang tapon, walang stories, walang whatever na next expense. So, TNBC pinamalapit sa Navotas. 8 p.m. 8 p.m. na siya pupunta, 10 p.m., 11 p.m. nandun na sa palengke kung saan man. Pero siyempre, ang GMA, medyo mahirap ang GMA kasi maraming umahakot din. Pero ang good thing with us, yun ang Navotas, di ba? Yun siguro yung partner ng Navotas. Okay, Kingsville, 6:30 p.m., di ba? 8:30 p.m., then 11 siya makakarating sa palengke, sa Marikina, Antipolo, di ba? Ito yung mga bundok. Mas viable ka kasi Hindi, ang gagawin ko, mag-i-snipe na lang ako saan sa... Okay. Sino may namalayan dito? Solem to. Solem, dapat 1 p.m. andun na yung truck niya. Para makargaan siya ng 3 p.m. Makakarating siya sa Lucena ng 11 p.m. So, sakto-sakto lang. Okay? So, sa Twitter lang parang 24 hours. Si JCL naman, malapit din 7 p.m., 9 p.m., tapos 11 p.m. makakargahan. Okay? Okay, next. So, ayan, profit story tayo. So, for the profit story, okay, yes, later on. May Q&A portion tayo. Yeah. We have a Q&A portion later and save it para discuss natin further ito ng mas maayos. So now let's proceed with the profit story. Sino excited dito? Sa profit story, excited lahat. So we will now call on the General Manager for Concord, ang ating expert sa isda, Mr. Paolo. Lagi siya na ginagawa yan. Fabulous morning to everyone. So for this profit story po, yung data po na makikita nyo is conservative, then no stock po namin. Dahil ang pinagkuhanan po namin ng data is yung talagang biyahera po namin from Isabela. So Isabela po yung parang peg po namin. So for this business model po, bali, share ko po si Sir Ricardo. For this business model, bali, magpakulot po kami ng mga kalakad po namin. So para sa department ko, from Navotas, ipiga po tayo ng 500 boxes of Pacific Mackerel.
Yan, Pacific Mackerel. Then at 750 bucks or yung ano ba? Sorry. 750 bucks po. Ang magiging una po natin is nasa 375,000 po. So, bakit po Pacific Mackerel? Kasi siya po yung kadalasan na binabiyahe po ng mga biyahera natin dahil sa murang price. So, ang local term po natin dito ng Pacific Mackerel is local salmon po. Yun po yung pinapakita kanina sa picture ni Sir Kirby na makalakabox siya. So, pwede kang plastic. Tulad po na napakita po ni Sir Kirby kanina po dun sa presentation niya, binabalot po yung mga plastic. Kasi ang purpose po nito is para hindi po directly mahanginan yung box. So, hindi ka agad siya matawa. Then, kapag naka-plastic po kasi yung box, nag-circulate po kasi din yung lalo ng box kaya hindi po siya agad. So, yun, sa pendant plastic, ang cost lang po niya is, pumapatak lang po siya sa, 0.9 per box po siya. So, sa fuel cost naman po, going to Nagoni from Isabela dito yung back, papatak po siya sa 409 kilometers po. Yung wala. So, ang base po doon sa napagtanungan namin na biyahera from Isabela, nag-average po from 14 to 15K po yung fuel consumption niya po. So, papatak po siya ng 15 pesos po. Then, driver, all in na po siya, 2,000. 1,000 po ni Sir Carlo. Then, Manon, 2 months po at pahinanay siya po yung po sa truck para nagbabalit po ng mga plastic po sa mga boxes. 1, 2, over po siya. Split up ng Sir Carlo. All in na rin po. Include na po sir. Yung Asa tracking ako. Wala akong 2,000 West? 2,000 pesos? 2,000 pesos per day. Magkano ang driver niya? Other than sweldo, they're asking for food allowance. Food allowance. Magkano ngayon ang sweldo ng driver per day? Depende sa lugar eh. Ako ang ginagawa ko kasi, bawa, ang minimum niya, allowance niya is 6 pesos allowance. Isa tinatahin pag malalayo. Ngayon din ako mga biyahe ng malalayo Pero nung araw, tinatimes 4, ganyan. So, plus allowance. Magkano yung mga nasa pumapatak 3,000? Sa isang araw, bibigyan ko siya ng mga 1,400. So, kung 1,000? maabot siya ng mga 3 araw, 450. 450. Ito, 1 day, 2,000. Yung pa lang, driver pa lang. drivers. Tapos yung pahinante, 2,000. 1 day lang yan. One trip lang po yan. 1 trip lang. That's two, sorry. If I may interject, that's 2 days, so 1,000 a day. 1,000 a day. Sa Bela. Ano yan? Ayun ang sabi sa amin. Sir, ano po yan? Kasi po dun sa existing... We did our own little research with them. Kasi yung nakausap niyo, basic sa Bela. Yes, provincial rate. Provincial rate, yes. Provincial Yes, rate. They came from Isabela going to Hindi Navotas. It's not from Navotas. Navotas. Kasi ako pupunta sa Isabela. Hindi po sir. Galing Oh, po sorry, sa sorry. Oo. So sa'yo is, yung 2,000, conservative yan. Ang mahal. Ano yung challenge? Ewan ko Ito sa JK ah. Actually, sa distributor yan, okay yan. Pwede na yan. Yeah, pwede na sa distributor. Imagine nyo yung conservative to kasi sa GMA area, hindi naman 2,000 yung sweldo, pero nakalagay dyan, naka-reflect ngayon. Sa pinag-uusapan natin is 2,000. Okay? Para makita natin yung ano pang bottom line, pag 2,000 lang, isa-sweldo natin sa driver. So, Pero para yung natin. 2,000 na yun, if I may add again, 2 days, pero yung travel time is like 10 to 12 hours per day. Yes. Sa biyahe. Tapos they have little sleep in between. Habang naglulog dito lang tatawin. So, yes po. Yung sa toll gate, medyo mataas po talaga yung namin dyan. Yung parang nakuha namin data kasi nadala lang po kami sir. Parang na-search namin po kung Google Maps. Pero kasi dun sa nakuha namin data dun sa unang batch, mga nasa 1,000 lang. 1,000. Iba kasi ang rate kasi sa other. Lalo nga parang, di ba, parang nilit na yung value sa mga ano. Nililit naman yung toll gate. So, sa documents naman po, local transport permit. So, every time po na babiyahin po tayo, ito po yung hinahanap po ng mga checkpoint officer. Kailangan po mapagpend. So, yung LTP sir, pinuha po siya sa office ni PR dito sa Navotas. Then, ang pinya po is nasa 100 pesos lang po
per permit regardless po kung ilan po yung nilagay po dun sa truck. Then for additional expense po, dito na po papasok yung yung expense po dun sa 4 na routing trucks. So nagkama po kami dun sa 260 pesos per truck po. Dahil din na po yun. So since morning shift lang po natin siya gagamitin for fish distribution po, after the price lang po natin siya kukunin. So nagkama po sa 138 which is 2.76 per truck. Then sa Sorry, just to interject. Yung 2,760 pesos na cost ng routing trucks, yung secondary truck, that's for the area, full day yun. So parang sinasabi lang dito, 30% of that cost will be allocated for this operation. Dahil nga, gagawin na naman siya ng madaling araw or ng hindi po 1 hour to 2 hours lang ng delivery sa pagsakan lang. Okay? So yung allocation niya nasa 1,300. So for storage naman po, magkakaroon naman po tayo ng ganitong expense kung may matitira po dun sa mga inawat po natin from Nabotas. So from 500, ang kaya ng load po ng 2 trucks, kung mag-average po dun sa Pacific Mahals na 70 boxes, so times 4, papatak po siya ng 280. So ang magiging 220 po yung magiging revenue po natin for the day. So ang magiging cost niya po ng 220 boxes sa storage is 72 pesos per truck. Pero nasa survive tomorrow. Na ang presyo po is 1.30 per box. Okay. So total expense po, nasa 188, 587 po yung magiging total expense sa buong. Then sa next slide po, ipapakita po natin yung dalawang types of model. So model A, yan po yung saserva natin si dealer na tulad ng percent ko ni Sir Kirby kanina, ang margin na po natin is 50 pesos. So yan, kung mabibenta po natin yung 500 boxes at 800, ang magiging sales po natin is 400, then i-less po natin yung total expense, then magkakama po tayo sa 11,413 na gross margin, which is 3% lang po. So kung 3 times a week po, ang magiging sales po natin is 34,239. Kung daily po, 6 days, syempre may tayo din po Sunday, papatak po siya sa 16,470. Then for model B naman po, yan, si reseller naman po yung parang server natin, which is ang margin po natin is nasa 100. So, same, 850 natin bibenta, papatak po siya sa 425,000, then yun po yung expense natin, then magkakama po tayo sa gross margin po na 36,413, which is 9% lang po. 3 times a week, 109K, daily, 6 days, papatak po sa 280 po yung magiging sales po natin. Perfect. So, next. So now, take